Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, ito, halika. Pag-usapan natin ang naging topic nito ni Prof. Shelo Magno at saka ni Congressman Sid Ungab. No? Ayon nga kay Senator. Ayon nga dito kay Congressman Ungab. Sabi niya, yung BICAM report hindi na makita sa DBM or even sa Senate website. Ang tanong, bakit? Bakit sa tingin nyo hindi na makita? Pakinggan natin itong naging interview ng... Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha kong Sid itong... Sa emails. Kasi pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents everyday nagpapadala ang secretariat noon. Okay, tanong. Kasi sabi ng ibang mga bashers no. Draft lang daw 'yon. Possible na draft. Kaya sabi ko, paano naging draft 'yon? Kung draft yun, bakit magpipirmahan itong mga tulongis natin, mga kongresista at saka senador? Diba? Ulitin ko. Kung draft man yun, bakit pipirma ang mga tulongis natin? Pati, bakit sinend sa mga members ng House of Representatives at saka ng Senado? Diba? Kung draft lang yun. So, more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate, pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang, yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko, sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka firmado yan, hindi yan draft report. So, binalikan ko. Kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi yes, that's 222 to 25 pages. So basically, may forward ng copy dito kay Prof. Shelo Magno. 'Di ba? So, bakit kailangan tanggalin ang BICAM report sa mga website ng mga government agencies na to or offices, gaya ng DBM, House of Representatives website, Senate website? Ano ang purpose kung bakit nyo dinilit yan? Kaya natanungin ko, bakit sa tingin nyo dinilit kung walang tinatago? Yung 22 pages. Yeah. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yun eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Shelo, no, na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Yan. Ayan. Pakita natin na Kong Sid. So ito Ayan, po yung itong conference committee report. Ayan may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng bicameral committee. Merong portion diyan na nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know kung... So 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila. No? Tapos nandito yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng bicameral committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan. Hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng BICAM. But that's a public document. No? It should be. Dapat madali itong makuha no? Pero tinatago ito eh. So, ayan po, si Senator Grace po. Okay. Sa tingin nyo, ano yung purpose kung bakit tinatago ang BICAM report?
galing na kay Congressman Ungab, dapat ang BICAM report is publicly available. So bakit tinatago yan sa taong bayan na nagpopondo ng nilalaman ng GAA? 'Di ba? Po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Nep. Jude Asidre hindi pumirma? Talaga ba? Dito sa copy ni Prof. Shelo Magno, ang sabi niya hindi daw pumirma si Asidre. Tingnan nga natin yung copy na meron tayo. O dito, nakapirma si Jude Asidre. May pirma si Jude Asidre. So, ilan na ngayon ang version nitong BICAM report? Ilan tong version na to na kumalat? Ayan, nabanggit ni Shelo Magno. O, balikan natin yung mga hindi pumirma. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator... Sa hawak na copy ni Prof. Shelo Magno, hindi pumirma si Asidre. Pero dito sa kumakalat na ito, nakapirma si Asidre. Tapos, nag-react si Joel Villanueva. Pero dito sa copy na to, walang pirma si Joel Villanueva. Tama ba? Tama ba na may dalawang version nitong BICAM report? Balikan natin. Congressman Neptali Gonzales, Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos ay hindi pumirma. Congressman Madrona, Congressman Duavit, and Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Oo. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti. Oh, that's weird. Dito sa binanggit nila kung sino yung mga pumirma, yung iba, kung ikukumpara natin tong in-upload ni Banatero 4 days ago, may mga tao ritong hindi nakapirma, gaya nito. So ano ba talaga, kuya? Sino ba talaga ang mga nagpirmahan sa hindi? Diba? Balik tayo rito. SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco eh. SP11. Page SP11. Yan, ito. Department of Agriculture. Yan. Nakita mo, may blanco na. Opo. So yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA total. So hindi lang po tong page na to, several pages po. Several pages. At saka, yes. Ayan, so marami nga yung nakita ko, na-shock ako because alam mo, mahirap hanapin yung BICAM report. Hindi na natin pabayan ang pag-uusap natin, guys. Ito lang tanong natin. Bakit hindi publicly available ang BICAM report? When in fact, based nga sinabi nito ni Congressman Ungab, ang BICAM report supposedly available po sa taong bayan because it is considered as a public document. Diba? Kakita ko lang ng post ni Attorney Trixie. Binalasa niya si Senator Chis Escudero. Siyempre, pagtatanggol niya yung panggagago niya sa taong bayan eh. 'Di ba? Mamaya pag-uusapan din natin yan, guys. So, sa tingin nyo, bakit hindi nila pinapublicize, or ginagawang publicly available ang BICAM report na yan?
Dahil ba makikita ng taong bayan ang panggagago ng mga senador at saka ng congressman sa atin? Kung wala naman kayong tinatago, bakit nyo kailangan yan hindi ilabas sa publiko? Pag nalaman ba namin na meron kayong iniwan na mga, what do you call that, na mga blanco, alam nyo magre-retaliate ang taong bayan. Alam naman namin matalino pa kayo sa matching eh. Pero ang mga matching nga daw, naiisahan pa rin. Sige nga. Akala siguro ng House of Representatives, solid sila sa pagiging ganid nila. Hindi po. May mga kongresista pa rin na hindi kasing ganid ng karamihan sa inyo dyan. Diba? Kailangan natin ng mga kongresistang gaya ni Congressman Sid Ungab. Hindi niya hinahayaang gawing tanga-tanga at mangmang, no, ng mga senador, ng mga kongresista na to at saka mga senador. Kayo ba okay lang sa inyo na tinatarantado tayo ng mga taong pinapalamon lang din natin? Pinapaikot tayo sa mga palad nila samantalang pinapalamon natin sila kasama ng kanilang pamilya at siguro kung may kabit pa yung mga yan, pati yung mga kabit niyan, pinapalamon natin. Why are we tolerating this kind of treatment coming from our dear politicians? Diba? Kinol kaya ni Congressman Ungab yung call ni Prof. Shelo Magno na magsampa na siya ng demanda o mag-file siya ng petisyon para i-review ng Supreme Court ang pinirmang GAA, miraculous na GAA ni Bangag Jr. Sana i-call niya, no?